So ngayon, nakikita niyo yung paggigipit sa atin. Gusto niyo mag-rally, pinipigilan kayo ni Marcos Jr. Ano kinatatakot nila? Imagine nyo nung nag-rally si Marcos Jr., kick-off rally niya noong January 28, nagbayad pa siya ng mga rallyista, ginamit yung mga kahirapan ng tao na migay ng ayuda. Naka 15,000 live viewers ba siya? Hindi. Pinwersa pa niya umattend yung mga nasa, na were like 17,000 live viewers, my get. Inano pa niya, pinwersa pa nila, nag-release pa sila ng memorandum para umattend yung mga taong, excuse me, kawani ng gobyerno, doon January 28. Pinipilit nilang pwersahin ng taong bayan. And now, the Maisog in Bulacan, the Maisog in Dumaguete, kinakancel nila sa Davao del Norte. Di ba? Ang pagigipit doon. Kay Hubahib, Pagaymamba. Nakikita nyo na. Kayong mga, sabi ko nga, mga religious group, whether you are Katoliko, Christian, Muslim, or whatever you are, ano man, you have to speak up. Or if you want, you know, Marcos Jr. Bangag to be there hanggang 2028. Again, it's your choice, it's your call. Ako, tuloy-tuloy lang ako. Na tinataya ko yung alindog ko dito. Lahat ng mga ginagawa nila, gusto nila akong gurgurin. Sabi ko nga, na-report ko na sila sa FBI na kung pag may gumurgur sa akin, walang ibang gugurgur, kundi si Lisa at si Marcos Jr. at iba pa. Nilista ko sila isa-isa. At maganda rin ang strategy ni Jonathan Morales na sinabi niya rin sa Senate na pag may nangyari sa kanya, walang ibang papatay sa kanya kundi si Marcos Jr., yung subject. And that's good. For the record, we're not gonna stop. Kahit anong gawin mo, Lisa, hindi ka magwawagi kayo, Marcos Jr., huwag mong tatawanan ang mga seryosong tanong. Polboroni ka ba o hindi? Yes or no lang? Hindi mo masagot? Kasi kung hindi ka pulboron, kasagutin mo lang, of course not. Magpa-drug test tayo ngayon. Pero malinaw pa sa sikat ng araw na ikaw ay addictus benedictus. Kaya abangan mo ang picture. Gusto mo pa talagang ma-showing yung pulboron, ano? Ma-showing yung picture at saka video, ano? Kasi kung bumaba ka ngayon, baka hindi na ma-showing yan. Gusto mo ba talaga? Gusto mo? Gusto mo ngayon na? Charing. Ha? O gusto mo? Teka lang dali lang. Naku, excited naman itong mga palanggang ito. My God. But anyway, we are fighting for our future, for your future. Bakit ako? Kasi I dream to retire in the Philippines. Diba? 20, 30 years from now. Anong maaabutan ko dyan? Mga durog na? Ba't pa ako mag-retire dyan kung lahat kayo bangag na? Now. Gusto nyo mag-retire sa Pilipinas, dapat hindi kayo tanggalin nyo ang bangag na presidente. Kung gusto nyo maayos ang Pilipinas, next time talagang dapat huwag tayo pagpapabudol, itigil yung pagiging pagprotekta nitong mga senador, mga kongresista sa bangag na, alam mo, sa totoo lang, umiikot na tumbong na mga to. Believe me. Ang dami pong nag-reach out sa akin, mga damage control ng mga tao ni Lisa. Damage control. Yung iba nag-o-offer pa. Hindi ko nga alam, basta si Mr. Morales ino-offeran din. Di ba matagal na ako ino-offeran? O sige, tatanggapin ko yung offer nyo. Pero ito, ang kapalit. Mag-resign si Kuting. Di ba? Ano daw gusto ko? Mag-resign ka na bangag bago pa namin showing ang iyong pelikula. Sa pelikulang Polboron, mag-resign ka na. Kung ayaw mo wag mo kaming i-ano-ano sa mga pangiti, patawa-tawa mo. Okay? Mag-resign ka na. Yan ang mga alipores mo. Damage control. Hindi yun na makokontrol. Wildfire na nga eh. Hindi nga ako pumayag sa inyong mga offer. Noong first quarter of 2023, ngayon pa? My God! Kahit sa huling patak ng dugo ko, hindi namin tatanggapin. Hindi ko tatanggapin yung offer. Tanggapin nyo yung offer ko sa inyo. Resign now. Or else, pelikula mo ang lalabas sa susunod. At si Ms. Maricel Soriano, good luck. Sabi ka ni Attorney Glenn Chong, pwede kang transaction immunity, kung tama yung pagka-lecture niya sa akin, para hindi ka maparusahan ng mga yan. You just do the right thing.
Miss Maricel Soriano, maybe maging hero ka. Mamahalin ka ng taong bayan. We will support you. Just do the right thing and tell the truth. Hindi ka magkakamali dito.